Welcome to OFW Runner, day 54. Today is February 22, 2017, and this is my New Day's resolution. I call my New Year's resolution New Day's resolution. Why? Because instead of thinking of completing a task within the year, I'm committing myself to completing it every day of the entire year. And I'm videotaping it for you to see. Because if I've inspired one person, I'm okay already. I'm happy. My New Day's resolution is to walk, jog, or run. And this is to be on top of my health. And in doing so, after my jog or run, I'll give you an OFW tip to give you value. This is for OFWs, sapagkat mahal ko kayo. And I will see you in an hour. Imitation or panggagaya. Ito po ang second topic natin sa 3-topic series natin na kahapon ay in-explain ko imagination, ngayon ay imitation, bukas po ay pag-uusapan natin ang implementation. Ang nakakatawa nito kasi itong topic na ito ay ginaya ko lang din kay Bo Sanchez sa kanyang Feast 3-part series din. The same title. Yun din. Imagination, imitation, and implementation. Ang gagawin ko lang po, ang version ko ay kung ano nangyari sa buhay ko tapos sasabihin ko sa inyo para makatulong ako sa inyo as an OFW tip. Okay. Para sa atin, ang pinaka-importante para sa akin or una sa pag-iisip ay yung tungkol sa pera. Kasi kaya tayo pumunta sa ibang bansa, an opportunity to make more money. So let's start with that. Kasi I'm sure yun naman talaga yung nararamdaman natin na pinakakailangan nating ayusin or hindi. So, imitate the wealthy. Hanap tayo ng mentor sa pagiging wealthy. Ako po ang naging mentor ko ay si Mr. Edward Lee. Hindi niya alam to na mentor ko siya pero inaalam ko yung mga ginagawa niya. Nag-attend po ako ng kanyang seminar. Doon po nag-umpisa yung aking financial education. Actually, hindi lang sa kanya, pero siya yung isa sa mga nagbigay sa akin ng kaalaman na nakakatawa, na ginaya lang din niya sa libro. So, kung magme-mentor lang naman din tayo, meron akong 3 tips: books, blogs, and workshops. Which yun naman yung ginawa ko. Yung kasi modern na ngayon yung blogs, may mga video blogs at mga influential people, alam na yung sinasabi nila, pakinggan mo yung sinasabi nila, at saka pinapakita nila yung ginagawa nila. Actually, yun din ginagawa ko ngayon. Ginagaya ko sila. Gumagawa ko ng video blog, which is the OFW Runner. Please subscribe. Naisingit talaga yun, no? So, si Mr. Edward Lee ay nagkaroon ng workshops dito sa Hong Kong. And then, tatlo lang ang sinabi niya. 3 bagay. Save, invest, and reinvest. Which is actually, nasa libro na The Richest Man in Babylon. At sinabi naman niya na ginaya din niya yun. Na sinasabi na 10% ng kita mo, ipalaguin mo or ipunin mo. Tapos yung 10% na yun ay palaguin mo. At yung kinita ng pinalago mong pera ay ibalik mo sa kanya para mag-compound siya. Napakasimple, di ba? Pero isa tong konsepto na alam ko na eh. Pero nung sinabi ni Edward Lee na isang may-ari ng Call Financial, parang iba eh. Iba yung dating sa'yo. So, simula nun, sabi ko, magiging mentor ko siya. Pero hindi lang naman pera ang pinag-uusapan sa pagiging OFW, di ba? So, the reason din kung bakit OFW Runner itong video na to ay tungkol sa health. Hanap ka ng tao na magiging mentor mo para na healthy. Una-una, healthy siya. Tapos lahat ng mga ginagawa niyang activities or mga habits niya ay papunta niya sa pagiging healthy. At yun ang gayahin mo. At pangatlo, sa relationships. Yung mga taong masasaya sa relationships nila, gayahin mo yung ginagawa nila. Maging mentor mo rin sila tungkol doon. Actually, maigi kung tanongin mo sila. Right? Through, again, blogs, books, and workshops. Yun. And one more thing is to our spiritual relationships or spirituality or relationship kay God. Maging mentor mo yung mga tao na alam mong ginagawa nila yung nakasulat sa Bible, ganun.
hindi yung religious pero hindi naman talaga niya ginagawa yung sinasabi sa Bible. Right? Guilty din ako doon. Don't be my spiritual mentor yet. I'm trying, and I have a spiritual mentor, which is si Bo Sanchez. Kaya nga ako, kaya ako ginagaya yung ginagawa niya. Pero kung manggagaya tayo, alamin muna natin kung sino tayo sa sarili natin. Kasi manggagaya ka tungkol sa wealth, right? Pero gusto mong gawin yung ganitong klase na business, pero hindi naman angkop sa'yo. For example, gusto mong ganito, yung video blogging, or gusto mong magkaroon ng business na ikaw yung marketer. Ganyan. Pero hindi ka naman magaling magsalita, right? Or introvert ka naman. So, hindi siya angkop sa'yo. So, maiging maghanap ka ng bagay na, or yung gagayahin mo lang din naman, na angkop sa personality mo. Pagdating sa relationships, for example, ako, hindi ko lagi sinasabing mahal na mahal kita sa mama ko. Pero kaya kong isulat, kaya kong i-message sa kanya. So, noong una, nagme-message lang ako sa kanya ng I love you, ma, ganyan-ganyan. And then, eventually, parang sanay na ako, kaya ko na sabihin sa telepono. And then, parang kaya ko na sabihin sa harapan niya. Kasi nagawa ko naman nung bata pa ako noon eh. Lagi ako sa kanyang high school na yata ako, umahalik pa ako sa labi ng mama ko bago pag maalis ako. Mama's boy ako eh. Yun. So, gayahin mo yung mga naangkop na mga ugali na gusto mong gawin, pero naangkop siya sa personality mo. Yun. Tapos, pagdating sa health, wealth, and relationships, right? And then kaya sa spirituality naman, I try to have a devotion to read the Bible daily. Meron akong devotion book at sinasama ko yung pamilya ko para sabay-sabay namin matutunan ang Word of the Lord. Ayun. At tinitry namin lagi magsimba pag walang trabaho. Pero ako, ginawa ko ng lahat ng Sundays ko, ipina-off ko buong taon para magawa ko rin yun at makapag-serve din ako sa OWA or sa Polo. I am a volunteer financial educator sa Polo and you can see me sa PAOS. So go ahead, attend ka sa PAOS. Pag mga bago kayong OFW, post-arrival orientation seminar sa Philippine Consulate ng Hong Kong. I want to see you there. There you go. So, manggaya ka. Walang problema manggaya. Kasi, kung gagawin mo mag-isa mo, di ang laki ng chance na magkamali ka. Or, kung nagawa na naman din naman ng iba, bakit hindi mo pa gawin? Gayahin mo lang, hindi gawa nila. Siyempre, kung manggagaya ka lang naman, gayahin mo na yung tama. Right? At gayahin mo, yun ang angkop sa personality mo. There you go. So, that's imitation. Nakakatawa kasi ito yung nasa isip ko nung ginawa ko tong video vlog na to na OFW Run. Wala akong sinasabing gayahin yung tumakbo ako, pero ano yung naangkop sa inyo? For example, maglakad kayo, okay na yon, right? Make it so simple it hurts. At kung magawa ko naman na tumakbo ng 365 days buong taon, maglakad or tumakbo, ay kahit maka-inspire ako ng isa, katulad sa sabi ko kanina, okay na ako. Kasi 1 is still better than 0. Right? Yun naman ay ginaya ko, again, kay Gary Vaynerchuk. Hindi yun original sa akin. Nakakatawa, no? Manggayan lang tayo sa tama. At kung kaya ko to, alam kong kaya mo rin.